Pagbobotohan ngayong araw sa plenaryo sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa House of Representatives, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Pops J, ngayon nga ay ongoing itong plenary session para sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero naniniwala pa rin ang ilang mga mambabatas na makakakuha ng sapat na boto dito sa Kamara para nga maitaas ang Articles of Impeachment sa Senate Impeachment Court. 1/3 o 106 votes ang kinakailangan para tuluyang ma-impeach ang bise sa Kamara. Sa ngayon, inaasahang lalagpas na ng 215 ang botong nagpapakita ng suporta para sa impeachment. Pero noong nakaraang araw, naglabas ng pahayag ang PDP laban na nagsasabing hindi nila tatanggapin at papakitaan ng suporta sa darating na eleksyon ang sino mang kongresista na boboto para maisakatuparan ang impeachment ng bise. Narito naman ang naging sagot ng ilang mambabatas tungkol dyan. Diba? It's a party of 5 members who don't even show up in our plenary deliberations. So I don't think the parties would even, the members have already made up their mind. Pops J, sa sponsorship speech ni Justice Committee Chairperson Jervy Luis Trono ay muli niyang idiniin ang pagtigil ng Korte Suprema sa impeachment ng bise noong nakaraang taon. Wala raw kasing tamang prosesong pinagdaanan ang pagpapatalsik sa bise noon. Pero ngayon, sinisigurado na ni Luis Tro na hindi lang tamang proseso ang ginawa ng House Justice Committee, kundi mayroon din daw sapat na ebidensya para masabing may basihan ang impeachment laban kay VP Sara. Pops J, ngayon na nakatutok nga tayo sa plenary session dito sa Kamara ay nagkaroon na ng unang wave para nga dun sa pagbilangan ng nasabing impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narinig natin ang mayroong 3 abstain, kabilang dyan si Representative Jose Alvarez at Representative Egay Erice at merong 12 na naitala tayo na nagsabing hindi sila susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang inaabangan natin ngayon ay yung second round nga nitong roll call para masigurado yung mga numero na magpapakita ng suporta para dito sa pagpapatalsik sa bise sa lower chamber at inaasahan nga din natin na marinig yung ilan sa mga pahayag pa ng nagpapakita ng suporta at hindi nagpapakita ng suporta para nga dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pops J? Amy, sa huling tala, ilan ba ang nagsabing boboto silang pabor sa impeachment? Pops J, bago tayo tumaas dito mismo sa plenary session, nasa lagpas 250 na, actually 225 yung count talaga na naibigay sa atin ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon pagdating nga doon sa mga sumusuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At malaking statement nga daw ito, Pops J, kung sakaling malagpasan yung bilang din ng pirma na naitala ng House of Representatives noong nakaraang taon dahil maipapakita dito na may sapat at malinaw na ebidensya na naitala doon sa mga pagdinig ng House Justice Committee noong mga nakaraang araw. Okay, Amy, nariyan pa ba sina Congressman Pulong Duterte? Anong reaksyon nila sa nangyayari sa plenaryo? Kanina, Pops J, habang may roll call dito ng mga umaten para nga dito sa plenary session ng House of Representatives ay nakita nga daw na umalis at lumabas dito sa plenary session itong si Congressman Pulong Duterte. So hindi na natin siya nakita muli, pero titingnan natin baka may bumalik siya dito at magbigay din ng kanyang pahayag at magpakita ng kanyang boto para nga sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na sinasabi nga na hindi niya papakitaan nga ng suporta itong pagpapatalsik sa bise. At Amy, dumating din si dating House Speaker Martin Romualdez. Anong reaksyon ng mga kasamahan niya? Inaasahan na naman Pops J, na marami nga at magiging kompleto yung pagdating dito ng mga mambabatas sa House of Representatives dahil nga sinasabi rin naman dito lalong-lalo na lagi ang iginigiit ng mga pagdinig sa House Justice Committee na isang constitutional process itong impeachment at isang itong call for accountability, truth and justice. So inaasahan talaga na kahit si former Speaker Martin Romualdez at maging ngayon si current Speaker Bogie D ay magpapakita nga dito sa Kamara para maglaan ng kanilang oras at magpakita ng kanilang panig para nga dito sa impeachment laban kay VP Sara. Amy, nabalitaan na ba ng mga mambabatas dyan sa House of Representatives ang kudeta sa Senado? May reaksyon na ba sila?
Actually, Pops J, kanina nung lumabas mismo yung balita na nag-iba na nga yung liderato doon sa Senado, ay nagkakaroon ongoing na yung nagiging interpolation pagdating dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Most likely, dahil allowed din na mga magbukas ng kanilang cellphones yung mga kongresista, most likely ay nabalitaan na nila. Pero maya-maya lamang matapos nga itong sesyon at ang currently nangyayaring botohan dito nga sa impeachment ni VP Sara, ay kukunin naman natin yung opinion nila, lalo na dahil napakalaking epekto rin ito, lalo na sa pag-convene ng Senate Impeachment Court at sa pag-transmit mismo ng articles of impeachment sa Senado. Alright, maraming salamat, Mobile Journal. Amy Atienza.